Kakapasok lang na balita, Senator Rapi Tulfo, ginulat ang Pilipinas, gustong ipasara ang loto. Ayon sa Senado, niloloko lang pala ang Pilipinas ng mga tiga-PCSO dahil maliban sa manipuladong lumalabas, kontrolado din nila kung sinong gustong manalo. Ayon pa kay Rapi Tulfo, nakakalula ang sahod na kinukubra ng mga boss sa PCSO dahil kukuha sila ng 1 milyong piso kada buwan tapos 10,000 lang sa tauhan. Gustong ipa-lifestyle check ni Tulfo. Pagbobulgar pa ni Rapi Tulfo, planted lahat ng numero at peking merong nananalo dahil napaka-imposible sa isang buwan. 14 milyong kombinasyong kailangan tayaan tapos puro kakilala na lang nilang nananalo. Kaya napamura si Tulfo sa dayaan. Pinakamalaking korupsyon sa tamaan. Dapat may makulong na mga tiga-PCSO. That we have to do. Now, if you don't comply with that, ipapakontempt namin kayo, promise. In a blink of an eye, I won't have second thoughts na pakulong kayo dyan sa baba. Merong kayong plinanta na tao para tayaan ang lahat ng possible combinations. Pwedeng manipulahin yung machine. Marami pong tataya pag malaki ang jackpot. Yun po naman ang objective namin. So really bring in the bettors. Pari ko lang po yung hindi po totoo yun. Kasi po, So, may sinungaling to? Yes po. Yes po. Sinungaling ka pala, Yes Attorney po. Salvosa. Ang basic salary ko is 15,500. Hindi po, sa 15,500 lang sweldo niya, ilang taon na kayo sa PAGCOR? 37 years. Ang sabi po sa akin ng ng GCJ, dinidribble daw po ng PAGCOR para hindi matuloy. Kayo lang pala dyan sa board ang gumagawa ng patakaran. So baguhin yung patakaran, sino ba yung mga nasa board? Magkano ba sweldo ng bawat board? Ikaw, member ka ng board? Variable po yung amount. Magkano yung average? I think yung last ko pong recall baka a little above 1 million lang po. Oh, tangina. Ay, sorry. Salamat po, sir. Kasi for the past months po, dinadamdam po talaga namin. Yung stress po na binigay sa amin, hindi talaga makatao. The reason why I'm asking that, Mr. Robles, ito yung issue. Sa 649, 14 million ang total combinations. Tama? Opo. You follow me? Lahat kayo? So 14 million combinations, you times that sa 20 equals to 280 million. Tama? So ima-minus mo yung 280 sa 640 kasi yun ang naging jackpot eh. Tama? Is equals to 360 million. So napapalo niyo pa ako. Now, lumilitaw ayon po sa mga taong nag-reply sa akin sa social media, mga taong nakausap ko, yung mga mananaya, pinalobo yung price, yung jackpot, para tayaan. At sino yung tumaya at paano yung pagtaya, I will explain. So nandun na po tayo sa 260 million. Ang sinasabi ng ilan, merong kayong plinanta na tao para tayaan ang lahat ng possible combinations. At ginawa yun yun, 280 million ang ginastos. Minus dun sa 640, may ganansya pang 360. Paano gagawin yon? 14 million combinations. Napakatagal yon. Kung tutusin, DICT, you're still following? Now, ang sinasabi ngayon nila, possible naman daw yon. Especially, itong 649 ay pinalunan sa online. Pwedeng manipulahin yung machine na para magkaroon na automatic sequence betting na in a matter of minutes or hours kaya nang matayaan ang lahat ng numero. Your concern, Mr. Chair, is very valid. We understand that you really wanted to get at the bottom of this, but kami po ay tumataya. Ang lago po namin ay you have to bet it actually. Yung system betting, which is actually with the e-lotto, is actually only for 6 days yung advance nila. Ano po? So, we don't know of yung sinasabi yung ganyan po karaming massive voting. Hindi ko po alam paano po gagawin yon. And to begin with po, we would like to assure you that you can never
never manipulated. Kaya nga po allowed kami mag-bet, Mr. Chair. Even I can bet because it's beyond me, Mr. Chairman. Even if we wanted to, with the system we have po, we cannot. Kaya I take exception na kayang panalunin, no? Definitely, marami pong tataya pag malaki ang jackpot. Yun po naman ang objective namin to really bring in the bettors, no? Because if mamanipulahin yan, kung kaya pong manipulatin yan, Your Honor, I don't think you had to bet more. Kasi kung ang premise natin ay mamanipulate, I think just 20 pesos will be enough. Mr. Chair, Mr. General Manager, you're hearing me but you're not listening. Wala ko sinasabi na mamanipulahin yung game. There's no manipulation actually, kung tutusin. What I'm trying to say here is tatayaan lahat ng possible combinations. Again, DICT, tatayaan yung 14 million combinations. Sabi mo kasi may 6 days. Yung advanced betting po yan, advanced betting. Mr. Chair, if I may. Sir, let me finish. Tatayaan po lahat na itong 14 million combinations. How would that happen? Kasi kung 14 million, hindi naman pwede isang tao taya dito, taya doon, taya doon. Magulo at impossible. Pero pwedeng gawin ng isang tao lang at merong siyang kasabwat sa Pacific online. Kasi di ba 649, it was one through Iloto. Tama? Hindi po, sa ano po yan, sa stand-alone po yung Okay, over-the-counter. sige, okay pa rin ako dyan, kahit na stand-alone. Okay, ngayon, tatayaan lahat ng possible combination. In matters of days, not days, in matters of hours, may konting adjustment doon sa machine para matayaan lahat ng combinations. Sa PCSO, pwedeng magkaroon, not in PCSO, sa isang bodega dyan, 10 machine, walang gagawin, every second, every minute, every hour, kundi mag-generate ng taya hanggang sa makover na yung 14 million combinations in a matter of hours. After 24 hours, bingo, 10 machines, natayaan na yung 14 million combinations. That is the reason why nagkaroon ng duda yung pagdadagdag. Kaya nga, I'm here to tell you, I will stop that practice ninyo na mag-augment from the prize fund. Mr. Chair, our records will show. Augment sa jackpot coming from the prize reserve fund. So, you follow me, Mr. Robles? But Mr. Chair, if I may, betting po on all combinations is a right of anybody. Kung it doesn't guarantee anything po, kung assuming somebody betted on all the combinations, which is allowed naman po, if you can, it doesn't even guarantee you that you will get the jackpot by yourself. No? Yes. Paring 2 kayo, 3 kayo, Yes. 4 po. That's number 1. Number 2, our record shows na hindi naman po binetan po ang lahat ng combinations on the day po ng tinamaan. So, you can show us that record Opo. na Opo. hindi tinayaan Hindi lahat. Kasi yun ang concern ng mga Opo. bettors. Hindi po natayaan. And you will also show us, hindi lang sa 649, so sa lahat ng games. Opo. 642, 645, 649, 655, and 658. Yes, Your Honor. Yes. Kasi yun ang concern ng mga Opo. bettors. So show us the records na hindi lahat ng combinations ay tinayaan. Opo. Kasi pag lumitaw na lahat ng combination ay tinayaan para manalo, then doon nagkaroon ng house shot kung tawagin. Well, sabi ko nga po, Hindi lang sir, kailangan lang sagutin mo lang. I need a record Opo, we'll give you po now. sa lahat ng panalo, hindi tinayaan ang lahat ng combinations. Opo. Pare ko lang po yung hindi po totoo yun. Kasi po, Sabi sinungaling to. yes po. Eh, sinungaling ka pala, Yes po. Attorney Salvosa. Kasi po, sir, una po muna. Magkano pa yung regular? Ano po magsasabi kasi matagal na po ako sa PAGCOR since 1986. Ang basic salary ko is 15,500. Mayroon din akong allowance lang. Kasi hindi mo naman pwede makompute yung allowance sa retirement pay. Sandali po, sa 15,500 lang sweldo niya, ilang taon lang kayo sa PAGCOR? 37 years. Sa 37 years, hanggang ngayon, 15,700 lang sweldo niya. Wala pa sa minimum. Again, Mr. Chair, that is the basic. Regardless, sir. No. Basic is basic. Sige, naintindihan ko ang basic.
Pero dapat, ang basic pay niya, that 37 years na siya sa PAGCOR, hindi na dapat 15,700. Your Honor, that was the way it was structured by previous administrations na... Well, then baguhin natin tong structure ninyo. Yes, Mr. Chair, but we are, because there is the GCG law since 2010, hindi ko namin mabago. We are just now applying for the CPCS. Pag nabago po yung CPCS, doon po lataas yung basic. But we have to go through that process, Mr. Chair. Yung mga matataas ng opisyal sa PAGCOR, nagsiyaman na naging bilyonaryo na, alam niyo naman yan eh. Samantala itong mga empleyado, yung napapakanda ko ba, meron kayong mga empleyado, mga boss niyo dyan, pag lumabas sa kalye, 10 karapan na bodyguards. Bakit magbabodyguard pagkarami-rami? Takot ba siya na, dahil kumikita ng limpak-limpak sa lapi, samantala yung mga tao niya, bagay-bagay kinikita. Kung naging problema namin since 2010, Your Honor, yung pong CPCS. No, sir. Well, we have to revisit that CPS law kung batas ba yan para magkaroon ng adjustment at ito mga employees sa PAGCOR na pagkatagal-tagal, 37 years, 15,000 pa lang, Senator Coco. I'd like to acknowledge the person of Senator Coco Pimentel. 15,700 you said? 15,500 po. 15,500, Senator Coco. 37 years. 37 years. Yung kanyang basic pay. Hindi makatarungan yan. Sabi mo, meron batas. Well, I'd like to see that law and revisit that and change that. Ang sabi po sa akin ng GCJ, dinidribble daw po ng PAGCOR para hindi matuloy ang CPCS. Ayan, bakit nyo dinidribble, Mr. Salvosa? Hindi ho totoo ang dinidribble namin. Actually, minamadali ho yan. Kung minamadali, sana wala na sila dito ngayon. Hindi sila magreklamo. Actually ho, hindi ko alam kung sino nagsabi sa kanyang dinidribble ng PAGCOR. Para sa akin, hindi mahalaga yun. Mahalaga rito na meron silang mga sinasabi, supported by facts, na 37 years na sila, 15,500 pa lamang ang kanyang basic. Ikaw, Mr. Samson, ilang taong ka na? Sir, by April 16 po, I will turn 12 years na po sa organization. Ito naman, 12 years na ang basic salary niya, 10,500 pesos. Mas malaki pang sweldo ng kasambahay ko. Actually nga ho, Mas malaki pang basic na sweldo ng kasambahay ko sa 10,500. Ito'y 12 years na sa inyo. At kumikita ang PAGCOR ng bilyones. Meron pong allowed na amount lang po per meeting po nilang Kaya, magkano yung kanilang allowed per meeting? I know, pero magkano yung performance? variable po yung amount. Magkano yung average? I think yung last ko pong recall baka a little above 1 million lang po. Tangina, ay sorry. 1,000, samantalang ito, sila, then 27 years, 12 years, below minimum wage. Hindi ba kabalastugan yan? At kayo dyan sa board, ang nagde-decide pala. Kayo nang papakasasa sa pera na pinagpapaguran nila. Hindi ba kabalastugan yan? Yun po yung ilalahan ninyo. Di ba? Kaya nga, dito, magkakaroon sense of the committee, pagbubutuhan ng mga members ng committee na ito, mga senators, para may stop muna. Pag-explaining kayo sa PAGCOR at may stop muna yung pagtanggal sa mga empleyado. You have to explain first to us. You have to satisfy us kung bakit matuloy yung pagtatanggal sa mga pobre empleyado nyo na tagal ng pagpakantakuba dyan sa PAGCOR. Okay, that we have to do. Now, if you don't comply with that, ipapakontempt namin kayo, promise. In a blink of an eye, I won't have second thoughts na pakulong kayo dyan sa baba. Kung kinakailan isang linggo, isang buwan, I don't care. Alang-alang doon sa mga napin natin mga manggagawa. Kahit pabuti kayo na isang taon dyan sa baba, I don't care. Dami ko nang pinakulong dyan, mga pulis, mga kernel, kayo pa. Kahit pa ABP kayo, kahit pa BP Finance, I don't care. Kahit pa anong pwesto nyo sa gobyerno. Pag nangapi kayo ng pobreng kababayan natin, tabla-tabla tayo, okay? Yan lang muna. So next time, dapat mag-report doon, COMSEC, yung 4 na minensyon, 5. Pag hindi sumipot, the second time, ipasampi na natin. At merong balita na mayabang daw itong PAGCOR chairman, si Altenco. May mga narinig ako sa mga colleagues natin dito na mayabang daw ito at hindi raw na sumisipot sa mga patawag. Pag hindi siya sumipot, pasampi na natin. Okay? Hindi pwede. Walang pwede magsuplado-suplado rito. Kung pinag-usapan natin problema ng bayan, especially problema ng mga manggagawa natin, me being the vice chairman of Department of Committee Chair ng vice chairman ng Committee on Labor, kayo po ang kasama sa inalagaan ko. Kayo po yung pinoprotektahan ko. And I will protect you. Maraming salamat po. Under my watch, you will be well protected. At itataya ko Kami po. pong mga mahigit 10,000 empleyado ng PAGCOR ay lubos ng papasalamat sa inyo at bigyan kami ng pagkakataon na makapagsalita. Yes, sir. Sige, sir. Isulat niyo po lahat na mahinain niyo. Ikaw po, Mr. Samson,
Gusto mo sabihin? Salamat po, sir. Kasi for the past months po, dinadamdam po talaga namin eh. Yung stress po na binigay sa amin, hindi talaga makatao. Ngayon ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.